O isa na naman po mga kababayan na ill-gotten wealth case laban sa pamilya Marcos ang binasura ng Sandigan Bayan. Iyan po yung report ng ABS-CBN. Sandigan Bayan dismisses 276 million ill-gotten wealth case versus the Marcoses. Iyakan na naman ito yung mga anti-Marcos, lalo yung mga nauso. Diba? Yung mga anti-Marcos po, ang sigaw na naman nila, patay na ang hustisya. Sasabihin nila, kasi niya, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Po na naman, nakabalik na yung Marcos. Kahit nung pa mga kababayan, na hindi pa nakaupo yung ating Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo po, ang dami ng mga cases ang na-dismiss. Kasi nga po, baseless man yung mga kaso, gawa-gawa man lang po nila yung ill-gotten wealth, lalo yung mga Swiss bank accounts, mas malaki pa po sa budget ng Pilipinas. Sa loob ng 20 years, pag-isahin mo po yung budget ng Pilipinas sa loob ng 20 years, mas malaki pa po yung Swiss accounts ng pamilya Marcos. Kung ninakaw yon mga kababayan sa kaba ng gobyerno, di sana hindi na nagsweldo nung panahon ni Marcos ang mga government employees at walang naipagawang proyekto. Kung titingnan niyo po yung history, ang may pinakang maraming projects pong pinagawa na presidente, naging presidente ng Pilipinas, si Marcos. Until today po, wala pang makapagsurpass yung mga projects ni Apo Lakay po. Hanggang ngayon, pinapakinabangan pa mga hospitals, mga tulay, kalsada, yung PICC. Diyan sa Metro Manila po, ang dami-daming mga projects dyan. Yung heart center, kidney center. Kaya nga pinagpapatuloy ngayon through legacy projects mga kababayan ni President Bongbong. But before ko ibigay sa inyo yung full detail ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na din po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad na Bagong Pilipinas. Balikan natin po. Ito yung kwento published by ABS-CBN para mapag-usapan po natin. Biktima lang po ang pamilya Marcos ng persecution ng mga nainggit po kasi napakagaling ang dating Pangulong Apo Lakay. At dati na po silang mayaman kasi yung negosyo, kininto po ni Imelda Marcos, nasa gold trading po ang investment ng dating Pangulong Apo Lakay. Then ininvest po sa iba-ibang mga negosyo. Inintensyonan po ng mga inggitero kasi hindi na matalo-talo sa eleksyon yung dating Pangulong Marcos Sr. 20 years po sila. 20 years kasi siya po mga kababayan na naglingkod. At yung yaman ni Mrs. Marcos, yung luho sa buhay na sinasabi nila, ninakaw daw. Galing daw sa pagnanakaw. May karapatan naman po na magluho sa buhay si Mrs. Imelda Marcos kasi mayaman sila. Kahit man po ako, mayaman ako. Halimbawa ngayon, alangan man, mamumuhay pa rin kaming maralita. Di ba? Pag umangat ka sa buhay, di ba, sumusunod yung lifestyle mo, umaangat din. Normal po yun sa tao. Yung umangat na sa buhay pagkatapos na mumuhay pang maralita, plastic yun. Hypocrisy. That is total hypocrisy. Mayaman ka, tapos mamumuhay kang simple, maralita. You have to enjoy your blessings. Hindi maninakaw. Ang patunay ito po, tingnan ninyo yung mga kaso. Napawalang sala po yung pamilya Marcoses. Dismiss po. Sandigan Bayan dismisses 276 million ill-gotten wealth case versus
Marcoses. Nainggit sila sa pamilya, mga kababayan, kasi si Mrs. Marcos napakaganda. Diba? At itong si Apo Lakay, napakatalino. Ito si President Bongbong. Itong lugar na to, ni-reenact ito, mga kababayan. Full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Ang ating Pangulo, nung manalo siya, nung 2022, napunta namin ito ni Mrs. Umakyat din tayo, dumaan tayo dito sa Sagdan. Na-invite tayo, kaya ang bansag sa atin, Malacanang Insamada Vlogger. Sabi ko nga po, hindi man ako kasama sa kumain ng Insaymada, nadamay tayo dahil sa pag-support sa ating Pangulong Bongbong. Pwede pa siguro, Malacanang Vlogger, pero hindi Insaymada. O diba? Kung ako man po naging Malacanang Vlogger, kasi nangampanya tayo sa ating Pangulo at nanalo, alangan man, nanalo na pagkatapos iiwan natin. Inapakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo. Di ba? Ang dami kasing inggitiro. Gusto sila. Wala man problema kung gusto ninyo na kayo. O di lumaban kayo sa susunod na eleksyon. Hindi yung gusto ninyong tanggalin sa pamamagitan ng kudita o people power. Malabo man na niya, Mr. Maravillas. Malabo man talaga. Kasi nandyan ang support ng military, PNP, at saka ng ating mga mamamayan Pilipino sa ating Pangulo. Hindi po nababawasan yung tiwala, mataas yung trust ratings ng ating Pangulo, sinda yung pabulusok. Hindi man kasi nagtatrabaho po. So yan po, the Sandigan Bayan has dismissed the 276 million wealth forfeiture case laban po sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. saka kay First Lady Imelda Marcos and their alleged crony, yung crony
Pati yung salitang crony po, naging masama na. Ang ibig lang sabihin ng crony po, close friend man lang. Yan man lang po. Kaya lang, nang gamitin ito na term na crony, meaning close friend, naging masama na po yung tingin. Pag close friend ka kasi ng Marcos noon, masama ang tingin ng mga political enemies. Kasi sila lang yung nagkikinabang. Ganon mga kababayan. So, kasama itong alleged crony na si Roman Cruz. So, yung PCGG, Presidential Commission on Good Government, ay nag-file noong complaint noong 1987 after na makaupo si Cory Aquino. Gusto nilang ma-recover ang 276 million worth ng pondo at ari-arian na allegedly na-accumulate po kinamkam ng mga Marcos sa loob ng 20 years na presidency. O ngayon, sabi dito, in a 30-page resolution promulgated on October 4, yung anti-graft court sa 2nd Division po granted a motion to dismiss filed by Imelda Marcos in state of the late former president. Pinaboran po si Mrs. Imelda Marcos. Sabi ni Mrs. Marcos sa interview noon sa GMA, kami yung pinagnakawan. Hindi kami nagnakaw. Kami yung pinagnakawan kasi yung mga properties, kinumpis ka po, sinikwester ng PCGG kung ano-anong mga papeles yung present at ano-anong mga aligasyon yung pinagtahi-tahi nila. Ayan, lumabas din ang totoo. Mga kababayan, dismiss yung kaso. So sabi dito, malinaw there was a violation of the defendant's rights to the speedy disposition of their case since the record show is scarcely anything besides the plaintiff's lack of diligence in handling the case. In its comment the plaintiff, ang plaintiff po yung nag-akusa, yung PCGG, ang plaintiff. Ang accused, si defendant, yung Marcos, siyempre, sila yung inaakusa, did not argue against the averment of the defendants about inordinate delay and due process violation. It did not oppose the move of the defendants to dismiss the case. In fact, the plaintiff tends to agree with the dismissal on the case when it emphasized that there are no more allegations against the state of Marcos. Sabi po ng Sandigan Bayan, hindi na nag-oppose yung PCGG, yung plaintiff po, kasi wala man talaga silang ebidensya na nakaw po yung pundo at yung mga ari-arian na kinumpis kanila. Itong tingnan ninyo mga kababayan, kahit nakaupo na yung ating Pangulo, yung PCGG, hindi man niya po inabolis, nandyan pa rin, dapat nga abolish na yan. Wala man pong silbi. Ang daming mga kinumpis ka noon, sinikwester. Yung iba nga po, iwan ko kung nasaan na. Di ba? Yung mga properties na iba siguro, pinabulok na lang. Imagine, inabot po ng 37 years. The anti-graft court said it dismissed the 37-year-old case due to inordinate delay. They, referring to the defendants, can no longer be afforded a fair trial since the witnesses may have already died. Wala nang testigo, patay na And the documentary evidence may no longer be located after more than 30 years from the filing of the complaint. Justice delayed po. Biktima po ng napakatinding injustices yung mga Marcoses. Justice delayed, justice denied. Ayan, dumikit na sa pangalan nila yung pagiging magnanakaw. Hanggang ngayon, hindi man po binabago ng Guinness Book of World Record na ang ang number 1 daw na magnanakaw na leader ng mundo, naging leader ng mundo, ang Marcos. May mga desisyon na yung korte po na na-dismiss yung mga kaso, hindi man binabago yung records ng history. Kaya hanggang ngayon, yung iba, paniwala nila, yung Marcos magnanakaw. Hanggang ngayon, tinatawag pa ng mga dilawan na magnanakaw yung Marcos. Hindi na lang po pinapansin nila
mga kababayan. Kasi alam ng pamilya, wala silang ninakaw po. Ito ang ebidensya po. After 37 years. So sabi dyan, considering that the extant living defendant is 95 years old, si Mrs. Marcos, Imelda, her ability niya to testify and recall the events has assuredly declined. As her health, the Sandigan Bayan added, referring to the former First Lady. The Second Division said, the heirs of the late former President, President Marcos Jr., Senator Amy Marcos, and Irene Marcos, Araneta cannot competently testify on the matter since they were minors when transactions in question involving the Pinugay estate transpired around 53 years ago. Mga mindor ni edad, hindi man nila alam kung ano yung transaksyon na pinasok ng kanilang tatay. Minors pa. Di ba? Ngayon, sabi rito, the Sandigan Bayan said, the failure of the defendants to assert the right cannot be concluded as equivalent to a waiver of the right to the speedy disposition of their case. The burden is not upon them. Ibig sabihin, to the defendants, yung Marcos family. Ang burden, pag ikaw nag-akusa, nag-akusa yung PCGG, sila yung plaintiff. Kung ikaw ang nag-akusa, patunayan mo yung akusasyon mo. Hindi man nila napatunayan, dismiss. Ganun lang kasimple, di ba? Ang burden of proof, ang pagpapatunay, doon sa nag-akusa. Nag-akusa ka, di patunayan mo. Hindi man nila napatunayan. O di ba? Yan sabi dito, the burden is not upon them, defendants, to ensure that the wheels of justice continue to turn or to expedite the pre-trial and start the trial within the bounds of reasonable timeliness. Sabi po ng Sandigan Bayan. Kaya madali po yung mag-akusa. Ang magpatunay po ng akusasyon, yun ang mahirap. Lalo't kung gawa-gawa man lang talaga, igawa-gawa man lang po yung mga kaso laban sa mga Marcoses. Kaya nga po, never sila, sa dami ng kasong pinail sa kanila, walang nakulong sa Marcos po. Kaya huwag kami mga anti-Marcos. Hindi kayo lulusot. Kasi yung, you are on the side of, you are not on the side of the truth. Nandun kayo sa kasinungalingan Mga invento na mga kaso para lang mapatalsik yung mga Marcoses. O ngayon, na-redeem nila yung kanilang pangalan. Di ba? Pero yung ating Pangulo, tuloy lang sa paglilingkod. Dahil sa kanyang, sobrang pagmamahal sa ating mga mamamayang Pilipino. Di ba? O ngayon, ibigay ko sa inyo yung mga projects ngayon. Ito yung latest ngayon, Philippine government seals financing deal for Panay-Guimaras Negros Bridge Project. Sabi ko sa inyo, mali yung mga sinabi ni Pusit na yung mga big ticket projects daw sa Visayas, Mindanao, kaya daw siya umalis na, nakipaghiwalay sa unity, hindi daw tinutupad ng ating Pangulong Bongbong. Walang katotohanan po. Tuloy ang mga implementation ng mga projects. Yung nung isang linggo, di ba? Pinasinayaan pa lang ng ating Pangulo yung napakahabang tulay doon sa Misamis Occidental, yung Panggil Baby Bridge. So, walang katotohanan po. Ito ngayon, mga kababayan, nasilyuhan na po yung financing para sa isa na naman pong napakagandang project. Panay-Guimaras Negros Bridge Project. Dito siya ilalagay po. Korean firms to design bridges linking Panay Negros Guimaras. Wala pong tigil yung ating Pangulong Bongbong sa pagpapaunlad sa bagong Pilipinas. Ayan po yung perspective niya. Di ba napakaganda? Beautiful po. So malapit na siya pong simulan. So sabi dito sa balita ng Daily Guardian, the Philippines has secured a key financing deal with South Korea
to move forward with the highly anticipated Panay-Guimaras Negros Island Bridges project, which is expected to transform mobility and economic development sa Western Visayas. Pinirmahan ni Finance Secretary Ralph Recto ang agreement with South Korea during a ceremonial exchange with South Korean Deputy Prime Minister Choi Sang-mok, witnessed by President Ferdinand Marcos Jr. and South Korean President Yoon Yuk-chol during the latter's state visit to the Philippines. So yun yung ginawa mga kababayan before na lumarga pa Laos ASEAN meeting yung ating Pangulo. Ayan po, mga kababayan. The Panay-Guimaras Negros Bridge Project involves 2 sea crossing, 4-lane bridges spanning a total of 32.47 kilometers. Pinakang mahaba na to, mga kababayan. Aim at reducing travel time between the 3 islands from 3 to 4 hours via ferry to less than 1 hour by car. Napakaganda po na project ito. Laking tulong sa mga taga-Western Visayas. Yung project po has a total cost of 187.54 billion pesos with South Korea's Export-Import Bank or KICSEM financing the detailed engineering design through the $51.61 million or about 3.21 billion pesos loan na pinirmahan in 2022. Yung design is expected to be completed next year po, 2025, with construction is slated for completion by 2031. So wala na sa posisyon yung ating Pangulong Bongbong. Baka ang presidente niyan si Martin Romualdez na po. So para po maayos yung ating bansa, hindi na makapasok yung mga Chinese spies. Kaya kailangan po we avoid Chinese businessmen. Pero hindi naman natin ninalahat kasi hindi naman po lahat ng Chinese spies. May mga ginagamit lang po yung Chinese government na mga businessmen na nang-iispiya po rito. Kaya nga po, nireview yung mga contracts, yung mga Chinese contractors po, bagay, hindi na dinatuloy yung mga plano nila. Kaya po, ang ginagawa ng ating Pangulo, makipag-usap sa ibang mga interested na mag-invest dito sa atin. Di ba? Ito ngayon, Korean Bank ang magti-finance. Di maganda? At least yung South Korea, mga kababayan, walang masamang intensyon dito sa atin sa West Philippine Sea. So tama ito. Ang mga Chinese po, magninegosyo sila pero may kulatilya, may pasaluin, may pailalim po, may ulterior motive. Yan ang hindi natin mapapayagan po. Kaya dumistansya yung ating Pangulong Bongbong. So sabi po ni Finance Secretary Recto, ito anyang mga projects are testament to the strong friendship between the Philippines at South Korea. Beyond enhancing mobility, they will create jobs, spur businesses, boost incomes, and uplift Filipino lives, helping reduce poverty, especially in Luzon and Visayas. So ito pong Panay-Guimaras Negros Bridge is part of a broader push by the government to enhance connectivity across the Philippines, many islands, improving trade, tourism, and quality of life para sa mga mamamayan. Once naging operational po itong mga tulay na to are expected to facilitate faster transportation of goods and services across the islands, supporting local economies and boosting investments. Para po sa bagong Pilipinas, New Philippines, na maunlad po, hintay-hintay lang po tayo. Mga ganitong projects po, mga big ticket projects, will take years. Matatapos nga to, 2031 pa. Pero at least sisimula na next year, mga kababayan, kasi ayos na po, nasilyuhan na yung financing deal. So sabi dito sa balita, in addition to Panay-Guimaras Negros project, other major infrastructure agreements were sealed with South Korea. Kasama dito yung 6.34 billion pesos sa Mar Pacific Coastal Road Project
At saka 181.3 billion na Laguna Lakeshore Road Network Project. Talagang napakalalaking mga projects po yung i-implement ng ating Pangulong Bongbong. Itong Laguna Lakeshore Project, another crucial infrastructure undertaking, will cover 37.6 kilometers of road network connecting various towns from Taguig City to Calamba, Laguna. Once completed in 2028, it is expected to cut travel time from Philinvest to Lower Bicutan by nearly 60%, from 33.5 minutes to just 13.7 minutes. Di ba nakakatawa? Napakaganda na mga infra projects. Yan po siya. Laguna Lakeshore Road Network Project. Yan ang perspective po, mga kababayan. O, di ba? Napakaganda po. Beautiful. Yan ang, tinatrabaho ng ating Pangulong Bongbong. Sa mga meetings niya, wala siyang tigil sa pag-meeting po. Beautiful. So, sabi dyan, mga kababayan, these projects are part of the government's long-term infrastructure strategy aimed at supporting regional growth and reducing logistic barriers. South Korea has played a crucial role in financing many of these initiatives, and as of today, it remains the Philippines' sixth largest official development assistance or ODA partner, with commitments totaling around $958.11 million or about 54.33 billion pesos. So sabi dyan, with the backing of international partners like South Korea, the Philippines is pushing forward with its Build Better More agenda, targeting sustainable development, job creation, and improved mobility across the archipelago. Ganon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakasipag at visionary po siya. Ngayon, nasa Laos siya. Laos, mga kababayan, yung ating Pangulo. Yan o. ASEAN Leaders Summit. Ito siya, may online conference. Hindi niya niniliglit yung iba pang trabaho niya po. Sabi diyan sa report ng Presidential Communications Office, amid the ongoing situation in Lebanon, President Ferdinand Marcos Jr. held a Zoom meeting during the ASEAN Summit in Laos, PDR, urging government agencies to prepare for the safe return of Filipinos caught in the conflict. DND Secretary Gibo Chodoro, DMW Secretary Hans Kakdak, and DFA Secretary Enrique Manalo informed the President that preparations are underway as they await exit clearance from Lebanon. The Philippine Embassy in Beirut is actively working to speed up this process. As of October 8, kahapon po, the embassy has received 1,721 applications for repatriation. Gusto nilang bumalik na dito sa bansa. With 511 Filipinos successfully returned home. May mga nauna na po. Laging katabi niya si Speaker Martin. Habang nandun siya sa ASEAN meeting, ASEAN Summit, sinisingit niya sa mga bakanting oras niya. Kasi ngayon po, with our advanced technology, digital age po, kahit saan kang bansa sa mundo, pwede tayong mag-usap-usap, di ba? Zoom meeting, online, di ba? Ito yung ating Pangulo with First Lady Lisa Marcos. Napakaganda ng ating First Lady. Napakapugi ng ating Pangulo. Ayan po. So, sabi dyan, President Marcos and First Lady Lisa arrived at the National Convention Center in Laos for the opening ceremony of the 44th and 45th ASEAN Summits and related summits today. Upon their arrival, they were warmly welcomed by Laos People's Democratic Republic Prime Minister Sonexay, iwan ko kung tamang basa natin dito, Sifandone, and Madam Vandala Sifandone.